Ano ang fight, flight, freeze at fawn responses? Tuwing kailan ito nangyayari? Ano ang epekto nito sa ating isipan, ginagawa at sarili? Today, si Kuya Mark ito, talakayin natin ang fight, flight, freeze at fawn responses. Kapag tayo ay nakararanas ng trauma, matinding stress, depression, anxiety, at iba pang psychological distress, meron tayong nagiging tugon na tinatawag nating trauma responses. Ang fight, flight, freeze at fawn responses ay natural at likas na reaksyon natin sa mga ganitong pangyayari. Ito ay isang built-in survival mechanism na naghahanda sa ating katawan upang mabilis na tumugon sa potential threats. Fight response. Kapag nararamdaman ng ating utak ang isang threat, maaari itong mag-trigger ng fight response. Nangangahulugan ito ng ating katawan ay may kusang pagkilos upang maprotektahan tayo at ihanda ang ating sarili upang harapin ang threat ng direkta. Kabilang dito ang increase in heart rate, increased alertness, release of adrenaline, at iba pang stress hormones. Kapag patuloy na tumaas ang level ng mga nabanggit, maaaring mahantong ito na labanan natin ang isang bagay ng may agresibong pagkilos. Halimbawa nito ay argument with a friend. Meron kang hindi pagkakasundo sa isang kaibigan at sa halip na iwasan ito, harapin mo sila at sabihin ng iyong mga inaiisip at pinaninindigan. Standing up to a bully. Kung nahaharap ka sa isang bully sa paaralan o trabaho, maaari mong piliin na manindigan at sabihin sa kanila na itigil ang kanilang pambubuli. Defending your opinion. Sa isang talakayan ng grupo, may humamon sa iyong pananaw. Nakibahagi ka sa isang debate at may kumpiyansa na ipagtanggol ang iyong opinion sa halip na umatras. So ibig sabihin, lumaban ka sa threat o sitwasyon na ito. Flight response. Kapag nararamdaman ng iyong katawan na isang threat, maaaring itong mag-trigger ng flight response. Sa halip na harapin natin isang threat, lumalabas sa likas na ugali natin ay ang pagtakas mula dito. Kabilang dito ang increase in heart rate, release of stress hormones. Kapag tumaas ang level ng mga nabanggit, maaaring mahantong ito na takasan natin na isang bagay ng may bilis ng pagkilos. Halimbawa nito ay avoiding difficult conversation. Hindi ka komportable sa paksang pag-uusapan sa inyong pamilya, kaya iniiwasan mo itong pag-usapan. Skipping a social event. Nagpasya kang huwag dumalo sa isang party dahil nakakaramdam ka ng pagkabalisa. Leaving a stressful work situation. Nakakaisip ka maghanap ng bagong trabaho dahil nakararanas ka ng matinding stress dito. Freeze response. Kapag nararamdaman ng ating katawan at isip ang isang threat, maaari itong mag-trigger ng freeze response. Sa halip na harapin o takasan natin ang isang threat, maaaring makaranas tayo ng isang pansamantalang paralysis na parang tayo ay napakatahimik at hindi kumikibo. Kabilang dito ang pag-iisip na magtago mula sa isang threat o iwasan na pansinin ito. Maaaring mahantong sa fight, flight o fawn response ito sa oras na maproseso ng ating isip ang sitwasyon. Halimbawa nito ay exam anxiety. Nakaranas ka ng mental block habang kumukuha ng isang pagsusulit. Public speaking freeze. Hindi ka makapagsalita habang nagbibigay ng isang talk sa entablado. Conflict avoidance. Hindi ka nakapagsalita o nakasagot sa conversation ninyo ng iyong nobya sa messenger habang kayo ay nagtatalo. Fawn response. Kapag nararamdaman ng ating isip ang isang threat, maaari itong mag-trigger ng fawn response. Sa halip na harapin, takasan o manahimik tayo sa isang threat, maaaring makaranas tayo ng pagpupursigi sa sarili upang i-please ang taong nagbibigay ng threat sa atin. Kadalasan at our own expense upang maiwasan ng anumang conflict sa pinagmumula ng threat na ito. Ilan sa saklaw nito ay ang overly accommodating, submissive, at self-sacrificing para sa sarili.
Halimbawa nito ay over-accommodating at work. Palagi kang tumutulong at tumatanggap ng extra work sa iyong kasamahan kahit na nakakaapekto na ito sa iyong well-being, makuha lamang ang kanilang approval. Ignoring personal boundaries. Palagi mong isinasantabi ang iyong sarili mga pangailangan upang tugunan ang hinihingi at kailangan ng iyong kakilala na inaabuso ang iyong kabaitan. Pleasing a controlling partner. Sa iyong relasyon, palagi mong inuuna ang kanyang mga gusto at pangailangan upang maiwasan ang pagtatalo. Ang pagpapromote ng well-being at epektibong pagharap sa trauma, matinding stress, depression, anxiety, at iba pang psychological distress ay sadyang mahalaga para sa ating sarili, physically, emotionally, socially, mentally, at spiritually.